Okay. Hello, hello, hello. This is Miss Mavs. Exactly today, 1 month na ako. Ano ba yun? Hindi na ako marunong magsalita ng Tagalog. ah, ah, 1 month na ako dito sa Vietnam ngayong November 13 kasi October 13 ako umalis ng Pilipinas. So, isa-sum up ko yung nangyari sa akin for 1 month as in super up and down ng emotion. So, nung pagdating dito, ah, nalaman ko yung kwarto namin walang gamit. As in walang-wala talagang gamit. Tapos bumili kami ng mga gamit namin sa Go Mall. Tapos na parang parang na-culture shock kami kasi yung foam nila as in super sa atin kasi medyo malambot na maganda sa likod. Ito kasi patigasan ata sila dito ng foam. So masakit yung likod ko. So for 1 week talagang nag-adjust ako para sa kung paano matulog, ganoon. Kasi ang tigas talaga ng foam nila. And then after a week, may mga ups and downs and hiccups sa trabaho kasi nga hindi naman natin matatago na hindi naman lahat ng workplace is perfecto. So meron kami mga ups and downs, may struggle sa trabaho, may struggle sa boss namin, gano'n. Pero, in in summary to that, mabait naman ang boss namin, mabait yung mga coworkers namin. Meron nga lang yung mga rules na yung pinirmahan namin hindi nasunod, gano'n. So, and then nagpa-medical kami. After the medical, we found out na although na medical sa Pilipinas, no, but yung medical kasi sa Pilipinas walang ultrasound. Fit to work kami lahat, and then nung nandito na may medical ulit kasi nga requirements nila sa pagpasa na or pag ano ng work permit namin. And then we found out na uh, meron kaming diferensya ng konti sa loob, so kailangan namin mag-diet. Yung galing ng Pilipinas, maliliit kaming tao. Pagdating dito sa Vietnam, malaki kaming tao. Yung mga damit namin is, hindi magkasya yung damit na binibili namin doon. Sa market. Tapos yung mga pants nila, ubod ang liit talaga. So, kailangan namin mag-strict diet kasi nga, kailangan namin mag-medical ulit para mapasa namin yung requirements nila dito sa Vietnam. And then after that, nagkasakit ako. So, gumastos ako ng total na 3 million dahil kailangan i-check kung ano yung nangyayari sa akin. Akala ko nga epekto yun sa ultrasound ko. Yun pala, nagka-influence sa B ako. And nagstay ako sa hotel for 2 days para maka-rest ng fully at saka ma-quarantine ko yung self ko kasi sabi ng doktor very contagious talaga yung influenza B. And then after that ngayong week na to lalabas na naman kami ng bansa, pupunta kami ng Laos for the extension of our visa dahil nga hindi pa naayos yung work permit namin dahil nga sa namin sa medical namin na hindi kami pasado. So kailangan namin magpa-sexy muna. Maging maganda sa mata ng mga doktor, ganon. Kasi nga overweight kami. So medyo mahaba naman siguro yung leeg ko ngayon, no? Medyo pumayat na. So kahit na hindi nila sabihin na mag-diet kami, talagang magda-diet kami kasi wala ng pera. Yung first time ko naranasan na yung noodles kagabi, yun din yung dinner ko, yun din ang breakfast ko ngayong umaga. First time ko naranasan yun. So talagang ramdam na yung buhay OFW dito sa abroad, dito sa Vietnam. So next week,
absent kami ng 2 araw dahil nga pupunta kami ng Laos. Doon namin ipa-process, mag-visa run kami. So, mag-sleeper bus kami papunta doon for 8 hours magbibiyahe and then 8 hours pabalik dito ng Vietnam. And hoping na talagang maayos na yung papeles namin kasi nga, may mga plano tayo na papasundin natin yung pamilya natin dito, papabisitahin. So, if we don't have the proper documents, baka siguro makaapekto sa atin. And then, another thing pala, sa Pilipinas kasi yung pag-arrange ng name natin, minsan merong, for example, my name is Amabel Limsiaco Rojas. So, yung dalaga pa ako, yung pangalan ko iba din. Tapos, yung nagpakasal, ginamit na yung apelido ng asawa. So, after that, yung pangalan kasi natin merong middle initial, middle name, first name, middle initial, or middle name. So, yung pag magbibigay tayo ng mga certification, magbibigay tayo ng mga, yung mag-fill up tayo ng paper. So, paiba-iba yung format natin. Meron na family name na una, tapos first name, middle initial lang, or middle name, ganun. Or, yung first name na una, tapos middle name at saka family name. So pumunta pa kami mismo ng Hanoi para kumuha ng name certificate sa Philippine Embassy dahil sa kanila kasi dito isa lang yung structure ng pangalan nila, talagang family name, first name, ganun lang. Kahit na meron sila teach na middle initial, no? 3, yun. Family name, middle initial, family name, first name, at saka middle name. Yun. So, yun yung format talaga ng pangalan nila. Kahit saan sila pumunta, kahit anong processing ng papers, yun lang yung nag-iisa. Sa Pilipinas kasi nagja-jumble lahat yung pangalan natin. So, isa din yun na pinanases namin dun sa Hanoi. So, medyo yung first month namin dito is hindi pa talaga ganun na buo yung sahod plus maraming gastusin. Nag-ano pa kami, yung ngayon, total diet pa kami ngayon. So, part ng adventure sa pagiging OFW, ika nga. And then, nandun pa yung nag-a-adjust kami sa environment dahil nga pa-winter na ngayon. So, talagang nung una excited ako na pumunta dito kasi may winter, gano'n. Sabi ko, ay, at last makakaano na ako kung ano yung winter. Yun pala, ay nako po, nagsisisi ako na may winter dito kasi parang yung lamig niya talagang pasok talaga sa mga buto, sa kaibuturan, ano ba yung tawag doon sa buto-buto? Ano? Ang hirap ng Tagalog. So yun. So pasok talaga sa mga yun sagad sa buto, yun sagad sa buto pala yung lamig. So akala ko nung una maganda pag may winter ngayon pala hindi ka makakalabas, tapos hindi ka masyadong makakatulog dahil nga talagang sagad sa buto yung lamig. So ngayon, for how many days parang mainit siya, pero ngayon nag-uumpisa na naman siyang lumamig. So ngayon nga may socks nga ako, and then kagabi medyo malamig na rin. So nanginginig na naman kami ulit sa kama. So probably next week talagang malamig na talaga ito kasi nga sabi nila end of November malamig na talaga dito sa northern part of Vietnam. So para yung city namin is 1.5 hours away from Hanoi. So hindi kami sa proper talaga ng Vietnam. And maganda lang dito dahil nga quiet dito, less yung traffic, tapos yung mga tao, yung hindi katulad ba sa city na lahat is parang busy. Dito medyo relax yung pamumuhay nila. Isa lang yung medyo nahihirapan kami yung paghanap ng pagkain dahil nga
Oo, nakaka-miss yung pagkain sa Pilipinas. Yung minsan nung may sakit kami, umiiyak na kami sa kakahanap ng mga sinigang. Hinahanap na yung luto ng nanay, gano'n. So, wala, may tumatawag din sa'yo. So, that's all for now. Update for 1 month here in Vietnam. Hoping tatagal pa lalo dito sa Vietnam. Bye!